aming mga lalawigan? Well, sa area po ng NIA, sir, again, control po namin yung aming napatubigan. Ano po. At masasabi ko nga po na tumaas pa ang magiging ani ng mga area ng NIA, yung mga irrigated areas ng NIA, under mga Irrigators Association. Tumaas pa po yung aming production. Apo, kasi mahirap po natin pasahin po ang tao sa inyong mga sinasabi, pero iba nangyayari on the ground. Ano po, iba ho yung press release sa actual na sitwasyon. So, Administrator, dito po sa binabanggit yung mga lugar na nasasakop po ng NIA, sa ngayon po sa Central Luzon o maging sa Region 2, ano po ito sinasabi ng mga magbubukid roon na talaga pong wala na ho silang makuhang tubig sa kanila pong mga sakahan? Paano po natin may re-reconcile yan? Baka yung mga ibang areas po siguro, sir, ito yung mga hindi pa abot ng ating irrigation. Kaya nga po, nag-expand pa po tayo. Kasi dapat po natin malaman na itong area po natin, yung sa National Irrigation Master, nasa 60% pa lang po ang napatubigan natin. So may 40% pa po na wala talaga irrigation. So ito po yung hinahabol natin ngayon. So, pero tulad po sa Cagayan, sir, sa Isabela, 100% po napatubigan natin dyan kasi puno yung aming dam, yung Magan Dam. So wala po kami hindi napatubigan dyan, sir, na under po ng NIA. Ganon din po sa Pangasinan. Opo. Wala po kasi po ang NIA naman, kapag may tubig yung dam, wala kayong problema, di ba? May supply eh. Ang malaking problema ninyo, kung walang tubig o kapos sa tubig yung dam, di po ba? Tama po, sir. Okay, sige. Yung kapos na tubig lang namin ngayon is yung Pantabangan. Kaya nga po, maganda sana kung marami tayong reservoir type dams. Para pag may lamin niya, nag-iipon tayo ng tubig. Pag yun, sige po. Siguro ho yan po inyo ng pagplanuhan. Pero sa ngayon, sa actual ngayon na sitwasyon, anong mga dam ngayon na hawak ng NIA ang control sa patubig na problematic? Yung Pantabangan dam po. Pero again, 7,000 lamang po ang naging problema namin po. Sir, hindi ho siguro natin maaaring ilang lang ang 7,000 hectares. Tama po, pero yung 7,000 na yun, sir, ay nakapagtanim naman po sila ng mga high value crops. Okay. Opo. Ito pong problema sa Mindoro. Paano po ito ang tugon ninyo? Well, alam nyo, kabisado po yung Mindoro kasi nagtrabaho ka. Katulad po niyan sa San Jose, Magsaysay area. Yan po ay nagtatanim sila ng sibuyas dyan. Itong sibuyas kasi ayaw. Napuputol talaga tayo. Sige, so palagay ko i-schedule na lang natin siya ng ibang araw kasi nga po sa ating mga tagapakinig at mga manonood na paputol-putol po ang ating linya. Well, yan po sinasabi ng kanila pong administrator ng NIA na meron silang mga ginagawang mga remedyo at sila daw po nag-meeting 6 months ago. Kasi nga po ang kagandahan din sa makabagong panahon, Angel, sa teknolohiya, itong El Nino, hindi naman ito biglang susulpot, mawalang galang lang ng parang lindol, di ba, na wala kang kaalam-alam. Hindi ho naman ito mga kapatid, usapin ng kalamidad na hindi mo mararamdaman, hindi mo malalaman. Kahit nga bagyo ngayon nakakapag-predict ka na maaga pa lang kung kailan darating at saan ang posibleng tamaan. Ito pong El Nino matagal nang ibinababala. Kaya nga po sinasabi yung paghahanda po dito. Alam po naman din natin na hindi kaya ang buong mga lugar na apektado po ng tagtuyot na mapatubigan nila. Kasi nga po, ang kanila pong resources din, kapos as usual, at yung mga dam na pinagkukunan po ng irigasyon, ng patubig, hindi din po, ang marami ho din dito, hindi pa rin po tapos, kagaya nitong sa Tarlac, na halos isang dekada nang hindi matapos-tapos po na patubig. Yan po ay for 27 hectares ng taniman that will cover Tarlac and including Nueva Ecija. Hanggang ngayon po hindi pa rin tapos yun. So bottom line po dito, yung mga binabanggit niya, na hindi po meron na kaming ganito, sandali lang, press release yan Iba po ang press release sa actual. Kagaya nga po rito sinasabi ho ninyo, solar powered, para wala ka ng crudo, wala ka ng dagdag gastos. Opo, para doon po sa paghigop ng tubig. Procurement process pa lang. Alam naman natin,
pag sinabi mong procurement process, medyo matagal-tagal yan. Ang tagal. Opo, lalo na kapag pinag-uusapan, daan-daang milyong pisong halaga ng bibilhin ninyo. O sige po. Abuti na ng tag-ulan bago Opo, maibigay. kami rin po nagpapasalamat pa rin po kay Administrator nga sa kanya pong pagtugon sa aming pong tawag. Kami po gagawa po ng kaparaanan na kayo po muling makapanayam sa ating pong programa. Meantime, nagbabalik po ang ating mga balita na ihahatid pa rin po namin kasama si Angel. Alam ulit. Angela Lagundra Yo! Castro. 7:47.